Kayo pong mga participants sa media, nakarami po sa inyo ay bayaran. Sasabihin ko na sa inyo ito. Meron po bang nagsalita sa kanila? Kayo pong members ng media, tinanong niyo po ba sila kung bakit nagpakatahimik sila? Halos 10 buong singkad hindi sila kumuha. Nung kami po ang nagkaisa para manguna uli sa Senado, ngunguna na Senate President Alan Cayetano. Hindi pa po kami nagtatagal. Gumawa na sila kaagad ng paraan para matigil kaagad ang pagdinito. Iisa lang po ang layunin. Iisa lang po ang layunin nila. Pigilin taga at ibaon na sa limot ang tungkol sa pangyayari ng flood control scandal. Wala na pong ibang isyong pinag-uusapan. Wala na po. Kailangan po mapagtakpan, makalimutan, akala nila malilimutan ng taong bayan ang nangyari na iskandal sa kasaysayan ng ating bansa. Sino pong makakalimutan inyo? Ngayon po, nandito tayo ngayong umaga. Ang nagkusa lang na dumating dito ay yung mga taong merong pagmamahal sa kanilang bansa. Yung mga taong ang gusto nila malaman talaga kung sino dapat managot sa pangyayaring ito. Yung pong wala ngayon, para ko nang nakita, basahin po ninyo ang isang tala sa banal na kasulatan. Proverbs 28:1. Alam niyo kung ano nakasulat doon? Ang taong makasalanan, ang taong masama, umiiwas, nagtatago kahit walang habol. Ngunit yung taong tuwid, umuungal parang yun. Ito po ngayon ang ating kasaysayan ngayon. Makikita ninyo ngayon ang larawan ng pagdinig na ito. Nandito lamang yung taong gustong malasakit sa ating mamamayan, nakaharap sa atin ngayon. Yung pong wala, ayaw na matanong dito. Pagkakataon na po ngayon, kayong magigiting at matatapang na ex-soldiers nating bansa. Kami po, ako, lahat kami rito sa mga saludo sa inyong katapang. Ang inyo po sasabihin ngayon ay magiging record na ng kasaysayan ng Senado at kasaysayan na rin ng ating bansa. Hindi naman nanatiling parang naratibo lamang na hindi na pinapansin ng media. Alam ko, binigyan nyo ng kopya ang opisina ng Ombudsman. Pero walang ginawa. Alam po ba ninyo na ang opisina ng Secretary ng DPWH ay nabigay ng isang repeller report sa ating Ombudsman noong Nobyembre pa, 2025. Ilang buwan na kararaan. Baka isang taon na, o mag-iisang taon na. 26 pages na referral report para gawan ng complaint ang former Speaker Martin Romualdez. Noong October 2026, o noong April 2026, meron na pong complaint affidavit na ginawa ang Ombudsman laban kay former Speaker Martin Romualdez. Bakit wala pong naisasampa sa Sandigan Bayan? Nauna pa po yung kasama namin. Bakit nila pinipilit na dakpin si Senator Bato? Para sa ganon, madiretso na sa dihig. Para maagnas na yung bilang namin. Yan lang naman po ang punto nila. Makuha nila uli ang liderato hindi sa paraan at proseso na itinatadhana ng aming mga tuntunin.
Kung hindi, importante sa kanila, makuha nila ang liderato upang sa ganon maisagawa nila ang matagal na nilang layunin na talagang ibing na lamang ang issue ng flood control. Wala na pong iba. Huwag na kayong mag-isip ng iba. Napakarami kasing tao ang involved dito sa flood control ito. Ito ang multong ginawa nila, natatakot sila ngayon sa sarili nilang multo. Mga kababayan na nakikinig po sa pagdinig na ito, hindi po simpleng pagdinig ito, itong araw na ito. Ang pagdinig na ito will define us kung saan pupunta ang ating bansa mula ngayon. Kaya importante po ito. Kaya importante po ito. Dahil wala po yung mga importanteng mga taong pinatawag natin na dun sana pasisimulan ng mga tanungan, kayo pong nandito ngayon, tatanungin na lang. Pagkakataon na ninyo, marerecord na ng formal ang sasabihin ninyo. Matatala ang formal. Mr. President, bago ako magsimula, meron ka bang gustong idagdag muna? Well, it's not too late. The Office of the Ombudsman, DPWH, DOJ, marami kami tanong. We need an impartial report, not a partial report. So sana pumunta sila. Mr. Chairman, dahil wala po ang ibang staff at ilang beses nung chairman ako ng Blue Ribbon ay hiningi ko kanila na i-administer yung oath. Maybe I can have the privilege now of returning the favor. Ako na administer ng oath sa ating mga bisita. Salamat po, Mr. President. Of course, you are in a better position to administer their oath. Magsitayo po kayong lahat. Taas natin ating kanang kamay. Do you swear or affirm to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in these proceedings? Thank you. For the record, Mr. Chairman, all of the resource persons seated around the tables here have taken their their oath. Thank you, Mr. President. Mr. President, for your information, Attorney Rondain, lawyer for Saldico, is in the vicinity, but I received We ask some of our staff to see what's happening there, and then kung kailangan namin sunduin, susunduin natin. Again, may I remind even our own employees, pag in-interrupt nyo or dinisturb or pipigilan nyo yung ating hearing, yan po ay criminal offense. At ang hindi pagpapasok sa aming source person ay kasama po yan sa paparusahan. Mr. President, Sir, meron dito sa likod, dito na lang po, para mas safe. Sasama na lang po kayo. Dito na po kayo. Sama na lang dito. Attorney Baligod, kayo po yung una naming tatanungin dahil magkakaroon po ng pagbabago lang dahil nawala nga po yung at hindi dumating yung mga principal pong mga kasama ninyong respondents para umagang ito. Kayo po ba ang tumatayong abogado ng 18 ex-soldiers na nakaharap sa ating ngayon sa komite ito? Opo, Ginoong Senator Marcoleta. At maaari rin po ninyong tanungin ang bawat isa sa kanila kung kinukumpirma nila ang aking admission that I am standing as their lawyer. So, pwede pong Yun nga tanungin po yung sila. gusto kong sabihin. Sa lahat pong mga ex-soldiers nandito ngayon, kinukumpirma ba ninyo na si Attorney Baligod ang tumatayong abogado para inyo? Salamat po. Yes, ma'am.
Mr. Chair, may susumbong lang po, maraming nagte-text na sinusubaybayan ang ating hearing ngayon at ang nireklamo ay hindi lumalabas sa said website, pinagbawalan daw. At yung iba naman sa ibang plataforma ng media, pinapatay ang coverage, putol-putol at choppy. Kung pwede lang po, hayaan natin na marinig ng sambayanan ang testimonya ng ating mga Marines. Salamat po sa inyong ulat, Madam Senator. Talaga pong gagawin nila ang lahat ng kanilang magagawa. Mr. Chair, I receive information, it's not verified, that the Attorney Bantug, who is not the secretary, ay pinag-utos nga daw to, pati yung, just the website or pay Wi-Fi? Do we have Wi-Fi now in the? What about Wi-Fi here? Okay. Yeah. So, again, no, kung sino in charge nung website, put it on. If not, kasama din po kayo sa nag-i-interrupt, nag-disturb nung proceeding, because in the digital age, pag ang coverage ng hearing, usually from the Senate. President, kaya po ng aming sinabi kanina, lahat po ay gagawin nila. Huwag lamang pong matuloy ang hearing na ito, lalong-lalo na po para marinig po ang sasabihin ng bawat isang ex-soldier na nandito ngayon. Sa aming ulitin, maaaring na-impluensya, na-confuse ang iba naming mga staff dito dahil sa ginawa nila. Akala po nila yung 12 pinangatwirana, nagsasite pa po sila ng jurisprudence, Abilion versus Cuenco. Kahit na po bar flanker, kahit hindi po pumasa sa bar, ay maiintindihan niya na hindi applicable yung mga sinasabi nila. Pati po yung sinasabi nila noong panahon ni Senate President Drilon, 12 lamang po ay okay na pong maging quorum. Alam po ninyo, isa lang po para maintindihan lahat po ng mga kababayan nating nakikinig. Ang doktrina po na in-establish ng Korte Suprema, kapag ilan sa amin ay wala sa Pilipinas, halimbawa po, kagaya ng panahon ng Abilino versus Cuenco, isa po sa senador ay wala sa ating bansa. Pagka po ang isa senador ay wala sa ating bansa, labas siya sa coercive jurisdiction po ng Senado. Kaya kung isa ay wala, 23 ang basis ng quorum. Kaya po noon, nangyari po yung 12. Sa panahon po ni Pangulo ng Senado, Senator Drilon, 4 po noon ang wala sa bansa sa iba't ibang kadahilanan. Kaya ang basis po ng quorum noon ay 20. Kaya kahit 11 lang sila, pwede ang quorum. Sa panahon po namin ngayon, ikinulong po nila si Senator Jinggoy. Pero si Senator Jinggoy po di nakakulong sa El Salvador, nandito po sa Pilipinas. Si Senator Bato, wala naman pong determination na nakalabas siya ng Pilipinas. Gusto lang nilang ilabas sa Pilipinas para malusaw nga po yung bilang namin. Yun lang po, para pakatandaan ninyong mabuti. Lahat po ng sasabihin nila, ililinlangin kayo, ililigaw kayo. Nailigaw po yung ilan naming mga aliado rito. So, Attorney Baligod, kinonfirma ng mga nanditong mga dumalo na ikaw ay kanilang abogado. Tama ba ang assumption namin na ang pinagsamang sinumpang salaysay na una ninyong ginawa ay binigyan nyo ng kopya ang opisina ng Ombudsman? Tama po yun, Your Honor. On the same day that we had the pinagsamang sinumpang salaysay notarized, ay pumunta na po ako kay Office of the Ombudsman para isumite ito. Pwede po ba niyong isa-isay dito sa kapulungan ito kung anong petsa ninyo binigyan ng kopya ang opisina ng Ombudsman? Nakalagay po dito na
February 26 po, 2026. Sa makatuwid, ilang buwan po yun mula nung maibigay ninyo sa opisina ng Ombudsman? About 98 days today, Your Honor. 98 days is how many months? 3 months. Meron na po kayong tinanggap na komunikasyon mula sa opisina ng Ombudsman na ginamit niya ito, nag-react man lang siya kung anong gagawin niya, kung paano niya itatrato itong pinagsamsamang salaysay ng inyong mga kliyente. Sumulat po sa akin ang isang director ng Office of the Ombudsman, Records Division Chief, na sinasabi na yung pinagsamang sinumpaang salaysay ay dapat daw po isa-isa lamang, hindi pinagsama. At noong gagawin na po namin yon ay nakatanggap naman kami ng subpoena galing sa National Bureau of Investigation na ayon sa kanilang subpoena ay inutusan sila ng Office of the Ombudsman to conduct an identity verification doon sa mga nakapirma doon. So nangyari po yon, pero nagkaroon kami ng konting tatanong sa NBI dahil ang delegated authority nila ay to conduct identity verification lamang, ngunit pinaghiwa-hiwalay po nila ito si 8 at nag-conduct po silang isang custodial investigation. At pinaalalahanan ko po ang mga investigador ng NBI na kung custodial investigation yan ay entitled ang bawat isa ng abogado. At nag-iisa po ako noon. Kaya ang sabi po nila, di bale, attorney, dahil ipapabasa muna namin sa iyo ang kanilang salaysay pagkatapos. Ngunit hindi po ginawa ng NBI yon at 6 po sa mga 18 ay pinilit nilang pumirma. At doon sa nakapirma, 2 ang ginamit ng Office of the Ombudsman's Field Investigation Bureau doon sa kanilang factual investigation concerning former Speaker Martin Romualdez, Zaldico at saka si Atty. Raul Paras, no? At naglas ng isang complaint ang opisina na yon ng Ombudsman laban doon sa nabanggit kong 3 at ginamit po nila yung salaysay na naibigay sa FBI, yung salaysay ni Ginoong Esquivel at saka ni Ginoong Navidad po. Di bang kumplituhin nyo yung pangalan nung 2 sa 18 soldiers na ang kanilang salaysay ay ginamit na batayan sa pagsasampa na kaso kay former Speaker Martin Romualdez, Salco at iba pa? Yung isa po ay si Christopher T. Esquivel at saka si Hil Navidad. Mr. Chairman. Yes, Mr. President. No, just as a lawyer, kumpanyero, and you as a practicing lawyer, no? Hindi ba mali yung procedure ganon? Kasi ang alam ko sa custodial investigation, the person under investigation has the right to choose his lawyer. At kailangan all throughout the custodial investigation, present yung lawyer niya. Hindi pwedeng sabihin ng piskal, ng police, ng NBI o kung sino man, papakita muna namin sa iyo. You're there to advise them all throughout that procedure. Tama po ba ako? Tama po yun, Senate President. Yun po ang sinabi ko. I cautioned the NBI investigator about that. And inadmit nila na alam din po nila yun dahil abogado rin sila. Kaya ako naman, para hindi nila masabing obstructionist po ako, ay pinayagan ko po sila interviewin isa-isa na walang kasamang abogado. Nung ibigay mo itong kopya sa kanila ng pinagsamang sinumpang salaysay, wala naman silang sinabi sa iyo
na yung pinagsamang salaysay na yon sa kanyang kabuuan ay hindi nila sinabing walang kwenta, hindi nila sinabing walang saysay. Wala naman po silang sinabi as to the value of the affidavit. Kanya lang gusto nilang isa-isahin. At ipinaliwanag ko nga po na itong pinagsamang sinumpaang salaysay is a common practice when more than one witnesses know similar facts. Palagay ko po ay medyo nagkamali si Ombudsman doon dahil noong PDAF investigation nga po ay ganun talaga ang proseso. In fact, pwede silang mag-action sa isang anonymous na complaint eh. So, ang proseso po talaga sana dyan ay merong reklamo, pwede po nilang i-refer sa kanilang Field Investigation Bureau. I think there are 6 or 7 bureaus na makakandak po talaga ng ganon, question and answer, no? Bago gumawa sila ng isang salaysay. And I am proven right po with regard to that procedure dahil a few days ago, I received a letter from the Office of the Ombudsman na ganun yung gagawin ng proseso. Kaya sa June 11 po, nag-invite sila ng isa at pinapasamahan nila sa akin. Sa June 15, isa umaga, isa sa hapon, at pinapasamahan din po nila. And tama po yung proseso na yon. Yung unang sinabi ng Ombudsman na proseso nila ay nagkamali po siya noon. Salamat po. Bago ko ituloy ang aking pagtatanong, let me acknowledge our colleague, Senator Loren Legarda. Thank you. Good morning, Mr. Chair, Mr. President. Thank you very much. Mr. Chair, may I just make a comment on the earlier statement of Senator Pia Cayetano, if I may? Mr. Chair, yes, you recognized me, right? Yes. I am not AI. I'm alive. And I'm present. Opo, ina-acknowledge ko po na hindi kayo AI dahil Oo. kilalang kilala. Umari ko po kayo, kaya alam ko Opo. po, kilala ko po kayo. Ako po'y nando bilang Senate President pro tempore at membro ng 24 men and women na Senado. At ayon po nga sa sinabi ni Senator Pia Cayetano, so nandito po tayo sa ating pandinig. Kasi may nagtatanong kung nasaan. So hindi AI, buhay na buhay, sa awa po ng Diyos, at hindi nag-resign. At simple lang po, kung merong 13 na boto na kakapagbigay at iba po ang iboboto, I would be more than willing to yield my position. Been there, done that. Just like 2022, Senate President Mig Subiri, I was pro tempore, and we were ousted by Senate President Chis Escudero and Senate Pro Tempore Jinggoy Estrada. I more than willingly gave my seat. So just to make it clear, never po tayo nagkakapit ko sa anumang posisyon. Pero dito po ko para ipakita na nandito po tayo at hindi pa po tayo nagre-resign sa ating posisyon. At yan naman ayon sa Rule 2, Section 2 ng Senado. Salamat po. Patuloy po ang inyong hearing. Ako po'y makikinig sa ating mga bayani na nandito po ngayon. Salamat. Salamat po, Madam Senator. Attorney Baligod, pakikita ko sa iyo yung kopyang ibigay sa akin at sabihin mo sa pagdingin ito kung itong dokumentong ibinigay sa akin ay kapareho rin nung isinabit mo sa opisina ng Ombudsman. Pakibigay. For the record, the President, Attorney Baligod, comparing the document I handed him with the document that he furnished the Office of the Ombudsman. Mr. Chair, before I respond to your request, let me make a statement that salamat po sa tanong nyo na ito. Dahil alam ko po na may umiikot noon sa social media na claiming na yun yung affidavit ng 18.
ng mga dating sundalo. At nakita ko na maraming mali, may mga dagdag, bawas, at yung maling affidavit po na yun ang ginamit ng ilang mga mambabatas sa kanilang reklamong libel, cyber libel sa amin. Ginamit po nila yung hindi notaryado, hindi pirmado, at may mga intercalations na affidavit po. Well, Attorney Baligod, Mr. President and colleagues, is comparing the document. Let me acknowledge the presence of Attorney Rui Rondain, who voluntarily presented himself before this committee. You might be able to ask him questions later. If he so desires, he will be able to answer it. Thank you. Mr. Chair, except for the pagination and the contents of a specific page, meron pong pagkakaiba, no? Like for example, in page 12, sa amin pong simite sa Office of the Ombudsman, page, sorry. Your Honor, I Office of the Ombudsman. Kasi po dahil wala pa naman kaming hawak na mga individual na maaaring ipagawa namin sa inyo. Attorney? para po hindi tayo magkalito po, bibigyan na lang po namin kayo ng photocopy of what we submitted to the Ombudsman. Nag-prepare po kami ng kopya para sa inyo. For the record, again, Attorney Baligod gave the chairman as well as my colleagues in the committee a copy of the pinagsamang salaysay of the 18 ex-soldiers. The copy that was submitted to the Office of the Ombudsman sometime in February 2026. Binasa ko ito, Attorney Baligod, at ang nagbigay sa akin ng malaking atensyon ay yung napakaraming deliveries ng mga maleta